Samantala, puntahan muna natin si RH25 Grace Ansano. Ang Aurora po ang Aurora ay hinagupit ng bagyong Pepito. At kung maalala nyo po si Miss Grace nung nakaraan, nandyan po siya sa May Cagayan na binayo naman po ng bagyong Ophel. So alamin nga natin, kumustahin nga natin ang area ng Central Luzon. Kumusta na dyan sa area mo, RH25 Grace Ansano? Miss Grace? Miss Elaine, simula nga 1:30 pasado nang mawalan na ng kuryente ang buong Aurora. At ito rin yung oras kung saan nawalan na ng signal ng communication. Katunayan, nag-standby pa ako pero biglang bagsak na nga ng kuryente kaya di na nakapasok yung mga report ko. Daang pamilya pa rin ang mga nasa evacuation center at ongoing ang clearing operation. Mala-delubyo ang naranasan ng mga taga-Aurora sa bayan ng Dipakulaw, Dinalungan, maging ang Aurora, Baler at San Luis, maging sa bayan ng Dingalan. Kasalukuyan ngayon ang pagsasagawa ng clearing operation. Magkakatuwa ngayon ang DPWH, PNP, Philippine Army, Bureau of Fire at ilang pang mga quick response mula sa PDRMO. At halos walang tulog ang ating at itong mga si Governor mismo ang nagmaman doon sa kanilang operation center. Bagamat nasarap na tayo sa bayan na ng Dipakulaw dahil pumambad na ang napakaraming mga puno na uprooted sa mga lansang, maging ang mga poste ng kuryente na nagtumbay ito sa mga kalsada. Maraming mga bubong ng bahay ang tuklap at nagliparan. Hindi nakaligtas ang mga matitibay ng mga bahay dahil sa hagupit nitong bagyong Pepito. Sa ngayon, ayon nga sa PDRMO, kanina lang ay patuloy tayo nakipag-ugnayan ang para makuha ng mga communication at report ating mga mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management ay ang kawalan ng signal. Imagine, mula Oo, Miss Grace, mukhang nagkakaproblema yung signal mo ngayon, putol-putol. Miss Grace? Talagang Ayan, mukhang ninabanggit ni Miss Grace yung signal ay wala nga talaga, no? Kahit sa kanyang area ay medyo nagpuputol-putol. Matindi ang hagupit ng bagyong Pepito dito sa area ng Aurora. At binabanggit nga ni Miss Grace ay nawala na sila ng kuryente kanina. At mukhang ang signal po until now ay hindi pa stable. So mamaya balikan natin si Miss Grace. Miss Grace, ngayon ba ay may bahang mga area dyan sa lugar mo? May mga ilang baha. Ang maswerte lang, halos pasado 11:00 ng gabi nang tumigil na ang pag-ulan. Kaya yung mga baha na kumbaga inaasahan namin hindi masyadong naka-apekto. But definitely yung mga low-lying areas like do sa may Kabitukulan, sa Maria Aurora, na siyang doon naiipon kasi yung tubig na nanggagaling sa bayan ng Baler, bayan ng San Luis. So far hindi naman ganoon katindi epekto. Ang matindi talaga yung hangin na humagupit dito nga sa bahaging ito, napakalakas. Kitang-kita ng mga matukahapon ang nagliliparang mga yero na mistulang coupon pan. Parang papel na nililipad. Ganun katindi. Para lang silang mga papel na nililipad ng hangin ng oras ng kasagsagan ng matinding hagupit ng bagyong eto nga si Pepito. Ngayon pinaghihintay ng report si Governor Reynante Tolentino mula sa 8 bayan para nga yung declaration ng under the state of calamity para sa lalawigan ng Aurora. Mahalaga ito dahil sa dami ng mga dapat tulungan at isaayos sa naging pinsala na dinulot nitong bagyong si Pepito. Isa sa nakita rito talagang nakapagpahirap para makarating ang situation sa atin. Imagine, 1:30 ngayon lang. Mga ilang minuto pa lang nang pumasok ang signal ng communication pero back down, kumbaga on and off, nagpa-fluctuate ang signal pa rin. Kaya napakahirap namin na maghintay. Kahapon, nung nandun pa lang ako sa PDRMO at kausap si Governor Reynante Tolentino, may 2 mangingisda
sa barangay Dibacong, sa bayan ng Kasiguran, yung sinasabi. So ngayon ay patuloy na inaalam yung kung ano na ang estado ng dalawang fishermen kasi bago mag-landfall itong Super Pito ay pumalaot pa pala ang mga ito. So may posibilidad na inabutan sila. Miss Grace, sa laot. ilan itong mga mangingisda na nawawala? Dalawa silang mangingisda. So hanggang sa mga oras na ito, Elaine, ay naghihintay ng report ang PDRMO dahil nga sa hirap ng communication doon nagkakaroon ng problema kami. At isa ito sigurado iimbitahan ang mga telcos dito kasi meron kaming Smart, ang Globe, ang Ditos, ay siguradong iimbitahan yan sa sangguniang panglalawigan. Sabi nga ni Governor Reynante Tolentino, yun yung kanilang mga plano. Para nang sa ganon, sa mga susunod, wag naman nang mangyari yung patinding hagupit ng bagyo, ready at mapaghandaan. Kumbaga may backup din. Para nang sa ganon, hindi napaparalisa yung pagkuha ng mga communication sa bawat komunidad. Dahil mahalaga yun, nakita ngayon. Alam mo, Elaine, isa sa nakita ko pa rin talaga sa ngayon, yung handheld radio, yung dati, yung basic natin na ginagawa. Wala na yun kasi ngayon. Yung go, go ahead. Yung parang walkie-talkie ba yun? Yung, yung may ano. UHF ba ang tawag doon? UHF, ICOM, yung mga ganon. Wala na kasi ngayon, halos gumagamit ng ganon. So, tingin ko, mahalagang ito ay muling ating i-activate para nang sa ganon, lalo na yung mga nasa mga malalayong lugar na kailangan yung mga nasa risk na mga barangay. Mahalaga yon. Nakita ko yun ngayon sa situation na nangyari dito sa lalawigan ng Aurora, Elaine. Alright. So, sa ngayon, medyo hindi naman na umuulan, manakanakang ambon na lang. Pero patuloy pa rin tayo magmo-monitor at hihintayin yung mga report mula sa mga iba't ibang mga bayan kung ano ang nangyari sa kanila. So yan muna, Elaine, yung ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, RH25, Grace Sansano.